Good day sa inyong lahat mga ka-explorer. So, for today's video, gagawa po tayo ng Wahoo decoy or pang-akit ng tangige sa laot, no? So, tara samahan nyo ako at this is my first time. So, hope na magugustuhan ninyo at okay lang din na lalaitin ninyo. So, Tara mga ka-explore, gumamit po ako ng kahoy na tugas kasi masyado itong matibay at mabigat din. Ito yung mas mabuting gagamitin para kaunti na lang yung tingga na magagamit ninyo. Pero okay lang naman kahit anong kahoy ang gusto nyo mga ka-explore as long as lalagyan nyo ito ng epoxy before kayo lalagay ng pintura. So sa bandang to, piniplaner natin para makuha natin yung shape. Mas mabilis makuha natin yung shape para mas mukhang tangigi talaga siya or wahoo. Kasi masyadong matibay o matigas ipi-planer tong kahoy na ito. So ayan mga ka-explore, kinukuha natin yung mga bumubukol-bukol kasi masyado itong matigas eh. Kaya ito, tapos na akong magpi-planer at magmamasilya. So dumadagdag ako dito ng butas, no, sa kanyang tiyan para lalagyan natin ng tinutunaw na tingga para mas lalong bibigat yung ating decoy mga ka-explore. So dito naman naglalagay tayo ng shape para may shape na hasang o ano ba sa Tagalog yung hasang mga ka-explore. So kayo nang bahala mag-translate. So ayan, may shape na tayo, mukha ng shark or pantat, ano ba to mga ka-explore. So panatilihin pong safe yung paggagamit ninyo ng grinder or siguraduhin alam nyo talaga kung paano gamitin yung grinder. Cutting disc nga pala yung ginagamit kong blade sa grinder mga ka-explore, kasi mas mabuti siya, mas safe din. Kaya depende na rin sa inyo kung anong gagamitin yung disc sa grinder. Pero para sa akin mas ayos tong cutting disc. So nilalagyan na natin ng baba yung ating wahoo, no, decoy. Ayan, para may baba naman. So ito na, mukhang puyo na. So ito na mga ka-explore, nilagyan din natin ng line para sa kanyang butas, para sa kanyang buntot. Sa part na to, naglalagay tayo ng spike para sa kanyang tingga para hindi mahulog yung tingga pagkatapos nating malagay o matunaw, para kahit anong baliktad-baliktad na gagawin natin, hindi siya mahuhulog. Galvanized nga pala yung ginagamit kong metal o alambre. Pwede ring stainless ang gamitin nyo mga ka-explore. Wala akong stainless eh. At syempre, ito, interior tire ng malalaking truck yung ginagamit ko ditong fins o silik para mas makapal, mas matibay mga ka-explore. Ayan, ganon din sa palikpik niya, interior ng malalaking sasakyan o gulong ng malalaking sasakyan. At gumagamit din ako dito ng stainless na staple wire, ginagawa kong pangdikit sa kanya mga ka-explore. Stainless, pwede ring screw yung gagamitin nyo as long as stainless para hindi agad kakalawangin. Ayan. So ayan, ipopoxy natin mga ka-explore. Panatilihin epoxy talaga lagi para hindi agad papasok yung tubig at hindi kakalawangin yung mga ginagamit nating metal, no? Ayan, kabilaan yung aking paglalagay ng epoxy mga ka-explore. So ayan, tiningnan ko lang at natapos na. So ito na mga ka-explore. Ganon din yung ginawa ko sa kanyang palikpik, no? Ayan, may palikpik na. So Jolene at saka stainless na washer, plain washer yung ginagamit kong mata ng decoy. Ayan, binubutasan, nilagyan ko ng epoxy at
inilagay ko yung Jolene at washer. So ayan na mga ka-explore. Ganyan lang kasimple. Oh, ayan. Malapit na. So nilagyan ko na rin binuhusan ko na rin ng tinutunaw na tingga. Hindi ko nakuha na ng video mga ka-explore kasi walang nagbi-video sa atin. So ito na. 7 kilos nga pala itong ating binuhos na tingga. So masyadong mabigat. Pero mas okay na 9 kilos to 12 kilos yung ating Wahoo Decoy para hindi siya lulutang. So ayan, nagpipintura na tayo mga ka-explore. Gray with epoxy yung ating paint na ginagamit mga ka-explore. Gray yung una. Pagkatapos yung blue naman ay royal blue. At sa bandang huli, lalagyan po natin ng itim para maging dark blue. Para mas lalong iitim yung blue. Ayan. So, ayan na yung forma niya. So, hindi ko alam kung tangigi ba ito o anong tawag nyo dito. So, pasensya na kayo mga ka-explore. Ito yung inabot kasi first time nga nating gumawa ng Wahoo Decoy. So hanggang dito na lang mga ka-explorer. Maraming salamat sa inyo at ingat po kayong lahat.